Gemini, this is your love reading for today. Take what resonates and leave what doesn't. So this is for the Gemini babies out there who's waiting for an update or a sign regarding your love situation. Okay, Gemini, you have the Page of Pentacles in reverse. You also have here the World card in reverse and the Knight of Swords in upright position. Gemini, ano tong nakikita kong changes? Gusto mong baguhin sa sarili mo? The Moon card. We all know that Gemini has duality and merong pabago-bagong isip dito. Alam mo, sa totoo lang, Gemini, it's time for you to release the old patterns. Kasi, you want progress in relationship, pero sa part mo, wala kang binabago. So, ang sinasabi ng cards dito, Gemini, you needed to decide if you want to drop that person or let it go. I'm seeing na doon siya magti-take risk or magti-take ng action by that time na nilet go mo siya. Kasi maraming beses ka nang nasaktan sa past. At ayaw mo nang maulit yung bigat ng connection na kung saan ikaw yung laging nag-e-effort. I also see here, Gemini, na for so many times, pinatawad mo tong tao na to. Pero hindi siya nagbago or walang improvement sa connection yung dalawa. We have the World card in reverse. So, what I'm seeing here is the more you explore, mas nagkakaroon ka ng expansion or mas marami kang taong nakikilala. And that is what you wanted. At first, it's not really easy to give up something na talagang pinaghirapan mo ng sobrang tagal. Yung iba sa inyo pa divorce kayo na asawa mo, naghiwalay kayo. Pero itong tao na to, iniisip ka pa rin niya palagi. Kahit na wala kayong communication, lagi kang nasa utak ng tao na to. And para sa kanya, mahirap mag-invest sa bagong relationship, lalo na wala siyang nakikitang improvement sa buhay niya. Lumalabas dito, Gemini, na yung relationship niyong dalawa, ito yung pinangarap niya dahil gustong-gusto niyang may magbago or gustong-gusto niyang magkaroon ng improvement yung buhay niya. Nakikita ko rin dito na ikaw yung nagturo sa kanya kung paano magmahal ulit. Kasi you help this person connect himself or herself to the universe. So, ikaw yung nag-awaken sa kanya or ikaw yung nagbulat sa kanya na ito pala dapat yung buhay niya. Pero sa totoo lang, Gemini, you sacrifice a lot of things for this person at alam niya yun. This person likes green. I'm seeing here a lot of blue, green. And you're dealing with someone na outgoing or adventurous with the Knight of Swords. Very articulate tong tao na to. Very reserved. Pero kapag nag-decision siya, final na. And nakikita ko rin dito na yung connection yung dalawa, hindi talaga siya yung obvious, patago siya. Karamihan sa inyo nagkakalala kayo online or malayo, nasa long distance relationship kayo. Tapos dumating yung pagsubok. And then, you figure it out na hindi pala magtatagal yung connection yung dalawa. Pero ang sinasabi ng cards dito, that you don't need to give up. Kasi may future pa yung connection yung dalawa. Malaki yung possibilities na nag-uumpisa pa lang kayo at gusto nyo na magkaroon ng progress or movement yung connection yung dalawa. Now, gusto kong makita kung ano yung magiging next move ng person mo for the next 3 weeks. I wanted to see in your card what is the next move of your person in the next 3 weeks. We have the Magician card, the 4 of Wands in reverse. Okay, let's see what is the main love connection or ano yung susunod na gagawin ng person mo sa'yo. We also have the Page of Cups. Okay, so sinasabi dito, yung time na hindi mo siya ine-expect, like you least expect this person in your life, that is the time na maggagawa siya ng move para sa'yo. Kasi hindi mo inasahan na nakaabang pala siya sa'yo.
gusto ka niyang makausap, or for some of you, this person might stalk you or gumawa siya ng move na hindi mo inaasahan. You really wanted to be with this person kasi galing sa puso yung ginagawa mo at alam ng Diyos. So, sumuporta ka, even though you are busy, lagi mong pinaparamdam sa kanya, nandyan ka. At pinaka ayaw mo sa lahat, yung mag-end yung connection nyo ng ganun kabilis. Ngayon, gusto kong makita kung ano yung nararamdaman sa'yo ng tao na to. Spirit guides, please show me what this person truly feels for Gemini. We have the Four of Pentacles here. This is the Sun card in reverse, and we have the Two of Wands in reverse. Ano may nararamdaman niya sa'yo? Siyempre, nagsiselos siya kapag merong umaaligid sa'yo. Ang gusto ng person mo, sa kanya ka lang mag-focus, which is very selfish. Pero ang sinasabi ng cards mo, na kapag natutunan mong pahalagahan yung connection yung dalawa, that is the time that you would feel so connected with the universe. Because this person might be your soulmate, you might be dealing with a twin flame kasi very strong yung karmic ties dito sa reading na to. And sinasabi ng cards na gusto mong magkaroon ng movement, gusto mong magkaroon ng progress, pero umaasa itong tao na to na hindi lang dyan mag-e-end yung connection yung dalawa. You really want this person so bad to the point na lahat ng bagay ginawa mo na para sa kanya. Actually, with the Sun card in reverse, nandito yung lungkot at takot na baka ma-fall ka sa iba dahil yun yung pinaka hindi niya kakayanin, yung mawala ka. At ang pinakamasakit sa part na i-let go ka is yung bigla ka na lang mapunta sa iba tapos hindi mo na pala siya mahal. So that is the hardest thing that this person could feel or could think. I also see here with the Four of Pentacles na gusto mong magkaroon ng mas maayos na progress yung connection ng dalawa pero hindi ganun kadali or biglang bumigat yung sitwasyon. Kasi sa totoo lang, hindi mo inasahan na ganun pala kabigat yung connection ng dalawa. Gusto mo nang i-give up siya actually, nakikita ko dito. Pero yung pakiramdam niya kasi sa'yo, kapag lumalayo ka or hindi mo siya nire-replyan, umiiwas ka, nasasaktan siya sa totoo lang. At niisip niya kung bakit pabago-bago yung isip mo. Minsan, feeling niya gusto mo siya, minsan feeling niya ayaw mo na sa kanya. So, merong duality doon sa connection, merong indifferences, and I could feel that this person is thinking about you all the time. So, all your hard work will pay off dito sa connection na to. Kasi, at first, it's not really easy. But, I'm seeing here na magkakaroon ng mas maayos na progress yung relationship kung patuloy kayong magiging open sa isa't isa at magkakaroon kayo ng maayos na pag-uusap. Like, you should be mutual, feelings should be mutual, and dapat yung expectations nyo sa isa't isa, it is ma-meet talaga. Nakikita ko rin dito yung consistency ng person mo kapag umabot kayo sa point na nagdesisyon na kayong mag-settle down. Now, I want to think what is the right guidance for you, Gemini, in this reading. Okay, we have Don't Stop. Pakinggan mo daw yung intuition mo, Gemini. And for your last card is Get More Information. So, before you invalidate yung feelings ng person mo, just listen. And may magbabago pa. Sa totoo lang, if you will listen to your intuition, malaki yung chance na magkaroon ng shift sa buhay mo. Kasi nakikita ko dito na kapag hindi ka tumigil, nandun yung part ng person mo na gusto niyang ayusin yung sitwasyon yung dalawa. Pero meron ding fear, or nakikita ko rin dito yung fear na baka may magbago kapag nagalaw or may nangyaring hindi maganda.
Also, if you really wanted to manifest this connection, you need to change. Ano ba yung mga habits na kailangan mong baguhin para magtagal kayong dalawa ng person mo? Kasi kitang-kita naman dito na invested pa rin siya sa'yo hanggang ngayon. Kahit na hindi kayo masyado nag-uusap or may gap yung connection yung dalawa, umaasa siya, Gemini, na patatawarin mo siya or bibigyan mo siya ng second chance. Okay, so Gemini, this is your collective reading for this week, and I'll see you again next time.